Good day class and welcome dito sa ating YouTube channel. Ngayong araw nga ay malalaman nyo yung iba't ibang klase ng data at ituturo ko rin sa inyo kung paano gumamit ng variable. Okay, first tayo ay mag-create ng variable name na message and then equal sign operator para sa value. Ang value nga na meron tayo dito class ay ang hello class na string. Kung iraran natin siya, wala namang error. Okay, pagdating sa naming ng variable, kinakailangan natin sumunod sa ilang rules. So, isa sa mga rules na dapat ang variable natin ay nagsisimula sa underscore or sa letter. Note ko lang class na ang variable name ay hindi dapat nagsisimula sa number. Dahil kung susubukan natin gumawa ng variable name na nagsisimula sa number, ayan, magkakaroon tayo ng error. Pwede naman natin siyang ilagay sa gitna or sa dulo, basta wag lang siya sa unahan. Okay, yung underscore naman, pwede natin siyang ipwesto kahit na saan natin gusto. Isa sa mga note ko class na kapag tayo ay gumagawa ng variable name, dapat binubuo siya ng alphanumeric characters dahil kung maglalagay tayo ng mga special character tulad nito, magkakaroon tayo ng error. Okay. Ang alphanumeric character class ay nagsisimula sa A to Z and 0 to 9. At isa pa sa mga note ko na dapat ang variable name ay wala dapat space. Pwede naman tayong gumamit ng underscore para mapunan yung spacing na gusto natin. Additional tip lang class na kapag tayo ay nagne-naming ng variable, kinakailangan na ang variable name natin ay short and descriptive. Ayan. After natin ma-decide ng ating variable name, pwede na natin siyang i-call gamit yung print function. Ayan. Kung mapapansin nyo, nung pinrint natin yung variable, ang lumabas na output ay ang kanyang value na hello class. Ayan. Pwede naman kayong gumamit ng variable na maigli tulad na lamang nito. Ayan. Gagana pa rin naman siya. Pero mas okay nga na descriptive yung ating magawang variable. Dahil malaking tulong sa isang team kapag marunong ka mag-naming ng variable. Ayan. Note ko lang class na case sensitive yung ating variable. No? Meaning kung small letter din dapat yung ating i-call dito sa print function.